Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media. Parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro na sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya may hiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon at siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siyang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke,
o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa, nagmamadali siya? Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots. Between Saldico and Martin Romualdez, and nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, as a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office? Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo... Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang resto, Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yun. Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali. Mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya yung pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong maibibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang maibibigay ng isang Rodante Marcoleta. Kung kayo kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo kayo po ay abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or
or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw. Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa Itinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong-malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Tiksay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Nakahuli lang ako short sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Ms. Corina. Kasi ngayon, kahit nag-adjourn kami, nag-hearing kami, nag-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, wala namang motivation para mamiyaki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? At pagkatapos, naging academic din yung Ms. Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma noong abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the proper way? Pwede naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I hindi, guess... special ka naman. Hindi po. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out wherever you are. Sabi nga nila, we'll take a short break. We'll continue our discussion with Senator Rodante Marcoleta. When we return, stay tuned. This is On Point. Come back, still with us, Senator Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostaged? Sana alam ko. Nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto rin ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Yun ang salita niya. So he has refused witness protection, but he stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat... Papanindigan pa rin niya. Yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng
baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan. Hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw. Ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinapressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Anong po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Do you have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Sana tanungin mo na lang sa Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya mayroong courtesy. Parang ako pang nawalan ng courtesy nung i-presenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na sirkumstansya. Kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo. Maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito kagaya ng ipinangako niya. So hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya sa buong mundo na meron siyang surprise. So kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Diba? So dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So iisa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabing nating oras. Pagkakaya ko sagutin, sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, baka hindi daw matuloy, parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo, hindi po kayo, you don't participate in the... November 30, wala akong For November 30, I see. Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras Ayaw silang tanggapin, di ba? Oh. Kasi tingnan mo ako rin, nilatag ko naman yun Itong ganito akong kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa pamagitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipoplot mo yung witness protection para magsabi siya talaga Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanumalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangan masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po kanya, gusto namin magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay, so sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Jesus Cordero. Ang problema, Corina, hindi pa natatapos ang araw na yon. Nung huling hearing na ako ang chairman, na-depose na pala si Chis. So the letter, hindi na siya Senate President, the letter should go to the new Senate President. So ayaw niya na, because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boying Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kailangan nilang magbayad muna nung kanilang ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements, wag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang mag-a-apply pa lang Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law.
That is the law. Oh, okay, yun, doon magre-restriction Kailangan ka na. mapatunayan muna Yes, ang ma'am. guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka, yung order rin ng korte, kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maaaring plunder ito, or malversation, or syndicated estafa. Criminal ito eh. Yes. So, ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapoprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga declaration ng SALN, ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan eh. Kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Kasi correctable naman yun. Gusto nilang correctin. Under Republic Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman ma-charge. Kailangan lang i-correct mo. But they have to be proven wrong. Oh, i-point po sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito, meron nga palang ganito. Kukorekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas eh. Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike to? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. They amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalita ang may nag-amend na, hindi Sa ba? bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi kasi SALN. yung, mabuti na sabi mo yan, meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi, Or misrepresentation, yes. ang alam ko kasi, marirequire ka lang ng batas na mag-submit ka, mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research. Nandun eh. I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5, and Section 12. Nakalagay doon. Okay. So palagay po ninyo, dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yun lamang nabanggit nga sa ni Gutese eh. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. I want to confront, for example, anybody, Gutesa, for example. I want to confront my accuser. Di ba? That's true. So, bakit naman na kinakailangan pa siya? Sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya eh. Kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitation lang. I invited Toby Chanco and he presented himself there. I have about 10 questions more, but that's all the time we have. Marami pong salamat. Time flies when you're having fun, di po ba, Senador?